Aminado ang DOE na limitado ang supply ng LPG sa bansa. Sa lahat ng mga produktong petrolyo, ito raw ang may pinakamababang inventaryo. At live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, alam ko nag-ikot-ikot ka sa mga karinderya. Ano bang diskarte ng mga kapatid natin, lalo na kung patuloy na tataas itong ang presyo ng LPG? Jester, yung mga nakausap nga natin na karinderya owner ay sabi nila hindi nila kayang magtaas pa ng presyo sa ngayon dahil naniniwala sila na sila lang din yung takbuhan nitong ating mga kapatid para nga sa murang pagkain. Kaya naman yung kanilang paraan sa ngayon ay yung tinatawag nila na portioning o yung sinusukat o binabawasan na lang nila yung takal sa mga sinaserve nilang pagkain. Sinasalansan na ni Cherry ang natitirang 4 na LPG na gagamitin sa kanilang karinderya. Iniisip niya kung paano ito tatagal hanggang sa susunod na linggo. Mula kasi sa nasa 1,000 pesos noong ikalawang linggo ng Marso, sumipa na ito ngayon sa nasa 1,500 pesos. Bunsod pa rin yan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Pero kung mabilis ang taas presyo sa LPG, hindi ganyan ang siste sa presyo ng mga tindang ulam ni Cherry. Hindi naman po pwede magtaas kasi po, ayun na po yung nakasanayan na luto, na benta. Pero yung ano po, nagluluto po ako sa electric. Electric na? Yung iba. Lumiit po yung pagtatakal namin, ganyan. Isa sa mga suki ng karinderya ang security guard na si Catherine. Bukod sa wala ng oras sa pagluluto, hindi rin daw kaya ng budget niya ang gumamit pa ng LPG. Kasi po pwedeng half lang na sa isang serve po pwedeng kalahati. Tapos yung rice ganun din po. Compare po sa magluluto ka ng pang sabay, mga ganun po. Tsaka sa mga ingredients po na ginagamit. Tulad ng mga sibuyas, ganyan. Mahal na rin po eh. Sa taya ng Department of Energy, mayroong supply ng LPG sa bansa na kayang tumagal ng 33 araw. Ito ang pinakamababang inventory sa hanay ng mga produktong petrolyo. Ngayong buwan naglalaro sa 17 to 36 pesos per cylinder ang dagdag sa presyo ng LPG. Paliwanag dyan ng DOE. Kasi po ang normal na routes nito hindi na feasible, so they have had to go on different routes in order to procure. Kaya umakyat, naging spot price na to, hindi na siya long-term contract. Just bukod nga doon sa mga negosyanteng may-ari na may kinalaman dito sa mga kainan, yung ilan naman sa mga residential area dito ay natututo na rin na gumamit nga nitong induction o yung mga electric stove. Pero sa kanilang pag-aalala ay dahil nga ngayong mainit yung panahon, baka mataas din yung konsumo nga nito sa kuryente. Kaya naman sa ngayon ay hindi na raw nila alam kung paano pa nga mamaluktot sa ganitong klaseng ekonomiya. Jess. Rainiel, nakita nga natin dun sa datos na pinakita mo kanina, itong ang LPG, may pinakamaikli na inventaryo, 30 days. Ano daw ba yung average na inventaryo natin bago itong kaguluhan sa Middle East pagdating sa LPG? At tinitingnan ba ng DOE ang ibang posibleng sources ng LPG? Just yung normal natin na parang buffer stock nga pagdating sa LPG ay nasa 2 buwan. So natapyas yan ng kalahati. Pero kung pagdating naman doon sa mga possibility ng pagkukuhanan ay tinitignan pa rin nila ngayon yung ilang mga bansa nga na pwede pa tayong umangkat nito. Pero sa nakalipas kasi na mga taon, Jess, sa Middle East talaga yung sandalan nga ng Pilipinas pagdating sa supply nitong LPG. May 3 bansa na ngayon na tinitignan pero hindi pa ito dinisclose ng DOE. So sa ngayon, yun pa yung hinihintay natin na confirmation. Probably, baka sa susunod na linggo o sa mga susunod pa na linggo, sa oras nga na humina na talaga o umiksi pa itong araw ng mga stock natin, ay baka ma-disclose na rin kung saang mga bansa tayo aangkat pa. Jess. Nagulat live mula sa Mandaluyong. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.